Ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Mga babae, huwag ninyo akong tangisan, kundi ang inyong mga sarili at mga anak. Patid na Rich? Ayan. So hinako po ito sa Lucas 23:28. Una, tingnan natin yung pinagkunan ng paksa para malaman natin yung ating tatalakayin. Sa 23, 27 hanggang 28 ng Lucas, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, at siya'y sinundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapot paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. So ito yung panahon na hinuli ang ating Panginoong Jesucristo, no? So maraming mga sumusunod na mga babaeng nag-iiyakan, nananambitan, no? Dahil naawa sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga followers ng Panginoong Jesucristo, yung wikang mga anak na babae ng Jerusalem. So nag-iiyakan sila. Diba? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag ninyo akong tangisan. Huwag kayong mga lumbay, huwag kayong mag-iyakan. At ang sabi niya, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit sinabi kaya ng Panginoong Jesucristo, huwag nyo akong tangisan? Huwag kayong malungkot kung ano may nangyayari sa akin. Sapagkat nakikita nila yung paglapastangan ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba siya hulihin, pinagsasampal, kung ano yung pinagagawa sa kanya, nilagyan pa ng koronang tinik. Yung hirap, pinapasan sa kanya yung krus, binuhat. Talagang nandoon yung pagdurusa na inabot ng Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga taong hindi siya sinampalatayanan, ng mga taong hindi naniwala sa kanya, na siya'y pinaratangan na isang taong masama at makasalanan. Kaya ang mga babae na mananampalataya, mga babae sa Jerusalem, nag-iiyakan para sa kanyang kasasapitan. Pero, ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, huwag ako, kundi yung tangisan nyo, yung sarili nyo. Ngayon, tingnan natin, bakit kaya ayaw ng Panginoong Jesucristo na tangisan ng mga babae sa Jerusalem? No? Sa 9:31 ng Lucas, na napakitang may kalwalhatian at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Ito yung panahon na napakita ang mga sa pangitain, si Moises saka si Elias. No? At nung nag-uusapan sila, alam ng Panginoong Jesucristo na malapit na yung kanyang araw. Yung panahon ng kanyang kamatayan, alam niyang malapit na siyang hulihin para siya ay ipako doon sa krus. At yun ay gaganapin doon sa Jerusalem. Pero ang Panginoong Jesucristo, siyempre bilang nandoon sa katawang may kasiraan, katawang may nararamdaman, no? Alam niya yung mga hirap na kanyang daranasin. Malapit na siya doon sa kamatayan. Naramdaman din niya yung lungkot. Sa Mateo 26:38-39, na magkagayon sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. So nandun yung kanyang lungkot, no? Namamanglaw, nalulungkot siya. No?
Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. No? Kung maaari daw, nanalangin siya sa kanyang ama, na kung maaari lumagpas sa kanya, yung saro ng kapaitan, yung mga darating sa kanyang mga pagdurusa at hirap sa kamay ng mga taong makasalanan. Nananangis siya, nalulungkot siya. Pero, ang sabi niya, huwag mangyari yung ibig ko, kundi yung ibig mo. Bagamat alam niyang siya'y masasaktan, siya'y pahihirapan, pero ipinaubaya niya sa kanyang ama. Mangyari ang ibig mo at hindi ang ibig ko. Bagamat alam niya yung hirap na kanyang daranasin sa kamay ng tao, ano ang kanyang naging pag-iisip? Filipos 2:8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao at siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. So, nagmasunurin ang ating Panginoong Kristo. Yun ang kanyang naging pag-iisip. Na ang hangad niya, nais niya, kung maaari lang. Huwag sa kanyang, dumating sa kanya yung saro na yun, malagpasan niya. Yung paghihirap na kanyang daranasin. Pero gaya ng sabi niya, mangyari yung ibig ng Diyos. At ginawa niya yon, nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan. Wika, sa kamatayan, sa krus. At bakit pinabayaan ng Panginoon Kristo na siya'y hulihin? Bakit niya pinabayaan? Pwede naman na sabihin niya, kasi nung panahon na hindi pa niya panahon para hulihin, nakakaiwas pa siya. Kahit nung hulihin na siya, nung sabihin lang niya na ako nga, bumulag tayo ang huhuli sa kanya. Pero hindi niya pinagpatuloy na gamitin yung kanyang kapangyarihan para hindi siya mahuli. Bakit? 14:49 na Marcos, araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. Diba? Araw-araw ando siya nangangaral. Lagi nang nakapuna sa kanya yung mga Saduseo, Fariseo, mga Eskriba. Lagi siyang hinahanapan ng butas. Pero lagi siyang nakakaalis. Hindi siya hinuhuli. Kasi hindi pa niya panahon. Pero nung panahon na niya, natupad na niya yung kanyang katungkulan, nangyari yon para matupad daw ang mga kasulatan. Ano ang nasa kasulatan? Ibig sabihin, yung mga hula doon sa matandang tipan, meron na kasing hula. Kung anong mangyayari sa kanya, wala pa siya, hindi pa siya nagkakatawang tao, alam na niya kung ano ang kanyang kakasapitan kapag siya ay nagkatawang tao sapagkat sa matandang tipan pa lang, alam na ang mangyayari sa kanya. Ano ang mangyayari sa Panginoong Kristo na ayon para daw matupad ang mga kasulatan? Isaiah 53:3-5, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at biyasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Diba? Ito'y isang hula na mangyayari, yung katuparan. Gaya nga nasabi ng Panginoon Kristo, para matupad
yung nakasulat doon sa kasulatan. At ito yung kasulatan noon na ipinakikita na kailangan mangyari. Ito'y para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Diba? Yun ang layunin ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap at kamatayan, ano ang naging kapalit nito sa sangkatauhan? Kung bakit hindi siya dapat tangisan. Siya mismo ang nagsabi, huwag ninyo akong tangisan. No? Bakit? Unang Pedro 1:18-19. Na inyong nalalaman kayo tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. No? Ito'y isang pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesukristo, no? At nating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo at hirap, na kanyang ipinagkaloob sa buong sanlibutan, nagkaroon tayo ng pag-asa, no? Na tayo ay natubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi tayo dapat, kahit yung panahon na yun, hindi, sabi nga niya, huwag niyo akong tangisan. Kasi, nakasalalay yung inyong kaligtasan sa gagawin kong ito. Diba? Parang ganon, na sabi ng Panginoong Hesukristo. Nakasalalay yung kaligtasan ng buong sanlibutan, ng lahat ng sasampalataya, kapag ka nangyari, natupad yung kasulatan. At kinakailangan niyang gawin alang-alang sa pagtalima, pagsunod sa kanyang amang Diyos, na siya niyang hindi ipinagkait yung kanyang buhay alang-alang sa atin. Kung walang Jesus na napako sa krus, doon tayo dapat manangis. Di ba? Kung hindi siya ipinako sa krus, kung hindi niya tayo tinubos sa kasalanan, doon tayo dapat manangis. Bakit? Wala tayong kaligtasan. Pero binigay niya yon, yung kanyang sarili, yung buhay, kahit na ang kapalit ay kahirapan niya, naranasan niya yung hirap, yun ay para sa ating lahat. Alang-alang sa sangkatauhan. Hindi lang doon sa mga babae sa Jerusalem, sa pangkalahatan, sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So, nandun yung kagalakan. Kagalakan naman sa atin sapagkat may kapalit. Di baling siya maghirap, tayo ay matubos lang sa ating mga kasalanan. At para saan pa at para kanino yung ginawa niyang sakripisyo ngayon? Sa Roma 4:25, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. No? Dahil yun sa kasuwayan, dahil yun doon sa mga offenses, ang sabi doon, for our offenses, sa ating mga pagkakasala, mga pagkakamali, mga kasalanan na nagawa. Ibinigay niya yung kanyang sarili. Pero, alam naman niya na siya ay bubuhayin na maguli ng kanyang amang Diyos. At ano yung darating sa sanlibutan? Kung bakit sinabi naman ng Panginoong Hesukristo na tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. So una, ayaw niya ako, wag niyo akong tangisan. Bakit? Kasi kinakailangan talagang maganap yun eh. Ito'y alang-alang sa atin. So yun na ang nangyari sa kanya isang tagumpay sapagkat tayo ay natubos sa ating mga kasalanan. Pero ang dapat nyo wikang tangisan, ang sabi niya, ang dapat nyo tangisan ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit kaya? So Lucas 23:29-30, sapagkat narito darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog
at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin, at sa mga burol, takpan ninyo kami. Mas mainam daw yung mga, mapapalad daw yung mga baog, tiyang kailan may hindi nangagdalang tao. Bakit? Kasi pagdating ng mga kapahamakan, wala na mga alalahanin yan eh. Di ba? Maging sa atin, sa panahon natin. Pagka may mga anak ka, pagka nagkaroon ng kalamidad, sino ang kauna-unahan mong iniisip? Lalo na kung hindi mo katabi, sa tabi mo yung iyong mga anak, nasa malalayong mga dako, biglang nagkaroon, nabalitaan mo, nagkaroon ng ganong mga kalamidad, lindol, bagyo, sino ang inaalala mo? Ikaw ba? Yung sarili mo? Hindi. Yung iyong mga anak, ang isang mong kauna-unahang inaalala, baka sila'y mapahamak. Di ba? Nasa isip natin yun. Nandun ka na, mamumusta na, katawagan mo na, kukumustahin mo na kung ano nangyari. So, ang sabi, mapalad daw yung mga hindi nanganak, yung mga baog, walang anak. Bakit? Wala na silang aalalahanin eh. Sarili lang nila ang kanilang aalalahanin eh. Ililigtas lang nila yung kanilang sarili. Bahala na sila sa kanilang sarili. Hindi tulad, baka pagkukumpara na, hindi tulad nung marami kang anak, may mga anak ka, nangangamba ka lagi. Ano nangyari sa iyong mga anak? Pero itong nag-iisa, dalaga, hindi pinagkalooban yung mag-asawa ng anak, sila na lang, sarili lang nilang ililigtas nila, less na yung mga alalahanin. Diba? At ano rin yung mangyayari kapag dumating yung panahon na yan? Lalo na, kung ating yan lalawakan, hindi lang sa panahon, kasi nangyari na yan noon. May mga nangyayari noon, at yung mga nangyayari noon, patuloy na nangyayari ngayon. May mga mangyayari noon na nangyari na noon, sa panahon ng mga babae sa Jerusalem, at hanggang ngayon naman sa kabuuan, sa buong sanlibutan, nangyayari. At sa hinaharap, ano pa ang mangyayari? Matthew 24:19-22. Datapot sa aba na nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na iyon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ito isang hula na mangyayari, malaking kapighatian, no? Sa hinaharap. Hindi natin alam kung nagsisimula na ngayon, no? O hindi pa. Pero ito yung malaking kapighatian. Pero yung mga senyales nandyan na, no? Kahirapan, kagutuman, di ba? Kung gaya ng sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nagsosolo ka sa buhay, wala ka nang masyadong aalalahanin pa. Pero kung, lalo na kung malaki pamilya mo, alalahanin mo rin yung iyong pamilya. At ang isa, nasabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang tangisan ninyo ang inyong sarili. Bakit? Kasi yung sarili natin, tayo rin ang gagawa ng paraan para tayo'y maligtas. Tangisan natin yung ating sarili kung hindi natin nagagampanan ang ating tungkulin sa iglesia. Bakit? Sapagkat alam natin may kaparusahan ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng hindi gumagawa ng kanilang tungkulin, paglilingkod sa Diyos, pagpababaya sa kanilang tungkulin. No? May parusa ang Diyos. Yun ang dapat na tangisan. Di ba meron tayong kanta doon na ang dapat nyo kang tangisan, kung hindi nyo masunod yung mga utos ng Diyos, mga turo't aral. Kung ikay mawala sa iglesia,
Yun ang dapat mong tangisan. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Na sana dumating, na kahit na ano pa ang dumating na mga pagsubok, mga hirap, kalamidad sa buhay natin, hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya. Di ba? Na talagang nandoon na ating tayo makapagsakripisyo alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano ang mangyayari sa takbo ng sanlibutan at maging sa kalikasan? Na magkagayon sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. So ito mangyayari sa hinaharap. At yung iba talaga, marami na nangyayari dyan. Nagtitindig, alam natin, mga Ukraine, Russia, iba't iba, nung pang mga unang panahon, no? Nangyayari na yan Bansa laban sa bansa, mga giyera. Magkakaroon ng mga lindol, kagutuman. Diba? Nangyayari yan. Patuloy na nangyayari. So, kung sa loob ng iglesia, dumanas ng mga ganyan, mga kagutumang kahirapan, kinakailangan talagang pagtiisan, huwag ipagpalit doon sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Kasi kung minsan talagang yung mga kagutumang kahirapan, magiging dahilan para ang isang kapatid ay huminto sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Diba? Wala kaming kakanin uunahin ko pa ba yung pagsamba? Magugutom kami. Naiintindihan na ako ng Diyos. Diba? Yan ang katwiran ng tao Maintindihan na ako ng Diyos. Sasamba ko, ala kaming kakainin pamaya. Kinakailangan kong kumayod, magtrabaho, maghanap, magdilihensya para kumita, para may maipakain sa pamilya. Nagiging dahilan pa yun. Diba? Maging ang kayamanan, ganun din. Nagiging dahilan din. Sumobra naman na, lalo nang dumolib-doble ang hanap buhay, ang business, nawalan na rin ng panahon para sa Diyos. Nagiging dahilan din. So yun ang dapat na tangisan. Isa sa mga dapat tangisan ng mga tao na huwag nilang mapabayaan yung kanilang tungkulin sa Diyos. Kung dumarating ang maraming pagsubok sa buhay dito, mapagtagumpayan natin. No? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo na tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak dahil sa mga kalamidad at mga pagdurusan na darating sa sanlibutan, lalo na ang damdamin na magulang sa kanilang mga anak. Diba? Ano ang damdamin ng mga magulang sa kanyang mga anak? Kung bakit sinabi rin ng Panginoong Kristo na tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Di ba may kasabihan? Ano ba yung kasabihan dito? Ayan. Walang magulang na kayang tiisin ang anak. Pero minsan may mga anak na kayang tiisin at pabayaan ang kanilang mga magulang. Totoo naman. Di ba? Walang magulang na kayang tiisin ng anak. Kaya nga doon yung paghahalimbawa ng Panginoong Kristo, mapapalad yung mga babaeng baog, mapapalad mga babaeng hindi nagkaroon ng anak sapagkat sarili lang nila ang kanilang iisipin sa panahon ng mga kalamidad. Sa mga may anak naman, sapagkat sabi, tangisan ninyo ang inyong sarili, tangisan nyo rin ang inyong mga anak. Kung ang inyong mga anak, lalo na sa panahong ito, ay maliligaw ng landas. Di ba? Dapat natin tangisan. Malulungkot ang isang magulang kapag nakita niya ang kanyang anak naliligaw ng landas. Iba ang nagiging way, hindi sumunod. Tangisan ng mga magulang na kailangan pabalikin, magabayan sa turot aral ng Diyos.
Kaya sa kasabihan din na yan, totoo yan. Talagang walang magulang na kayang tiisin ng anak. Di ba? Pero yung sa mga anak, minsan merong, hindi naman lahat. Kaya nga sabi doon, pero minsan, may mga anak na kayang tiisin at pabayaan ang kanilang mga magulang. Pero, kung ang magulang din, naturuan niya ng tama yung kanyang mga anak, hindi mangyayari yon na hindi kayang tiisin, pabayaan ng anak yung kanyang mga magulang. No? Kung naturuan ng tama. Isa ring quotation, sabi, when you look into your mother's eyes, you know that is the purest love you can find on this earth. Love as powerful as your mother's, for you leaves its own mark to have been loved so deeply, will give us someone protection forever. We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Diba? So, nandyan, sa magulang, sa ina, talagang yung tunay na pag-ibig ng isang ina, tunay na pag-ibig ng magulang, pinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. Walang magulang na maghahangad ng kasamaan ng kanyang anak. Ang gusto ng magulang, lalo na ang ina, sapagkat ang mga anak, 9 buwan na pinagdalang tao ng mga babae, ng mga ina. Kaya yung kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, tunay. Hindi fake, tunay. Di ba? At kung meron mang mga anak, kuminsan, tulad ng sabi kanina, kuminsan meron na nalilimutan yung kanilang mga magulang sa kasabihan. We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Diba? Hanggat hindi mo nalalamang, hanggat di ka nagiging magulang, meron kasing ganun eh. Pagka ang bata, nagiging pasaway sa kanyang magulang, no? Hindi sumusunod sa kanyang mga magulang, doon niya maiintindihan kapag siya naman ang naging magulang. Kapag yung mga bagay na ginagawa niya sa kanyang mga magulang, ginawa rin ng kanyang anak sa kanya, totoong ito'y malulumbay. Kaya talagang kailangan yung pag-ibig, tunay na pag-ibig ang may pakilala, may padama ng magulang at gayon din ng kanyang anak sa kanyang mga magulang. Kaya anong bilin ng Diyos sa mga magulang tungkol sa mga anak? Upang hindi ito balang araw tangisan niya na baka ito ay mapahamak, maligaw ng landas. So ano ang dapat gawin ng mga magulang? Next. Deuteronomio 4:9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. So laging nandoon yung pagtuturo ng mga magulang sa kanilang anak at sa kanilang mga apo. No? Nung mga bagay na kanilang nakita, no? Yung kanilang mga pinagsikapan din na natutunan sa loob ng iglesia, kanila namang maituro sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang mga apo. Yun ang dapat gawin, tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bakit dapat ipakilala ng mga magulang sa kanilang mga anak ang aral ng Diyos? 2 Timoteo 3:1-5. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.
Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Diba? Mapagtungayaw, masasama mga bibig, masuwayin sa mga magulang. Ganyan ang mangyayari. Nangyayari na yan. Huling panahong ito. Ganyan ang maraming mga kabataan, mga anak na masuwayin sa mga magulang. Bakit? Hindi naturuan ng tama eh. No? Mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matatigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga ibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ganyan ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Kaya kung i-apply natin sa sinabi ng Panginoong Kristo, mga babae, tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Kung itong mga bagay na ito ang mangyayari sa iyong mga anak, malulungkot ka talaga. Mananangis ka talaga. Diba? Sapagkat sa katigasan ng ulo ng tao, lalo na ng mga anak, mga kabataan, na hindi naturuan ng tama, na hindi naturuan ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pero kung natuturuan natin yung ating mga anak, hindi tayo mangangamba. Hindi ka mananangis na baka ang iyong anak mapariwara ang pamumuhay. Diba? Kapag hindi naturuan ng magulang ang kanyang mga anak ng kautusan ng Diyos at lumaking nakahiwalay sa Diyos, ano ang sabi ni Pablo na maaaring gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang? Ito, maaaring mangyari. Unang Timoteo 1:9. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Kapag hindi naturuan ng magulang ang kanyang mga anak, tangisan niya sapagkat maraming nangyayaring ganito. Diba? Nababalitaan natin dahil sa drugs, pinatay yung magulang. Dahil sa mga iba't ibang bisyo, alak, sugal, sigarilyo, o mga marijuana, mga drugs, ano ang nangyayari? Nawawala sa katinuan ng pag-iisip. Pero yung kautusan ginawa para dito. Kaya meron pa rin pagkakataon. Lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga mapaglapastangan, nagsisipatay ng ama at ng ina, mga mamamatay tao, ginawa ang kautusan para sa kanila. So may chance pa rin, kahit na isang tao ay makasalanan, sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Kristo, ako'y naparito hindi para sa walang sakit, kundi ako'y naparito para sa mga may sakit. Yun ang kanyang gagamutin. Naparito siya para sa mga makasalanan. Yun ang kanyang pagagalingin. Diba? Kung magsisisi at sasampalatayanan ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. So yun ang dapat natangisan ng mga babae sa Jerusalem. At kung ating lalawakan pa, maging sa panahon natin, hindi lang sa Jerusalem, hindi sa iba't ibang dako, yun din ang dapat tangisan ng mga magulang kung mapapabayaan nila ang kanilang tungkulin sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kung hindi sila makapagtitiis doon sa mga hirap na darating, mga sakripisyong darating sa buhay, at kung hindi mo matuturuan at maalalayan ang iyong mga anak. Kaya ano ang dapat ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak? Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya,
ay hindi niya hihiwalayan. Di ba? Bata pa lang. Kaya nga meron tayong Sunday school doon, ano? Kahit na yung mga bata ngayon medyo maiingay, hinahayaan natin kasi isang paraan yan na paghubog sa kanila na sila'y linggo-linggong sumasamba. Di ba? May mga pangyayari pa nga. Kung minsan yung mga bata pa ang nagpapaalala sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lolo at lola, na magang gumigising ng linggo. Bakit? Alam nilang mayroong pagsamba. Sila pa ang nagpapaalala sa mga matanda. Bakit? Naturuan Naturuan ng tama. Kaya nga ang sabi, turuan ang bata sa daan na dapat yan lakaran, pagka tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan. Kasi nakasanayan na niya. Magiging kulang na sa kanya ang araw kapag yung araw na linggo ay wala siya sa loob ng kapilya. Hindi siya nakasamba. So, isang magandang paraan para talagang ma-guide natin ng tama yung ating mga anak. At ano ang dapat gawin ng mga anak sa turo ng kanyang mga magulang? Kawikaan sa Is 20:23, para naman sa mga anak, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubayan sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Diba? Yun naman ang para sa mga anak. Ingatan mo yung turo ng iyong mga magulang, ng iyong ama't ina, para sa mga anak. Gaya na sabi ko kanina, walang magulang na naghangad ng kapahamakan ng kanyang mga anak. Gusto laging mabuti ang mangyari, ang hangarin ng magulang sa kanyang mga anak. Lalo na ito, pagdating sa spiritual pananampalataya. Bakit? Kasi alam natin, yung parusa ng Diyos para sa mga makasalanan, walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Gaano kasakit yun? Yun ang tangisan natin kapag hindi natin nagabayan ang ating mga anak. Kapag mismo yung sarili natin, hindi natin naturuan ng tama at tayo nakalimot, tangisan natin sapagkat mayroong kapahamakan na mangyayari. Diba? So yun ang dapat na gawin ng mga magulang, gawin din ng mga anak. Ngunit kung maingatan ng mga magulang at ng mga anak ang salita ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pag naingatan yung kanyang ebanghelyo, yung turo't aral ng Diyos, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ligtas tayo. No? Kaya lang may pasubali. Kung matyaga ninyong ingatan. Kaya manangis ang isang tao kapag hindi niya naingatan yung salitang ipinangaral. Pero tayo na narito sa kalooban ng Diyos, patuloy nating nagagampanan yung ating tungkulin at anumang mga sakripisyo maaring madama natin physically, yung mga hirap natin dinaranas dito sa sanlibutan, pero pag natiis naman natin yung lahat ng iyon, pagtatagumpay din. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong Kristo, magtatagumpay din tayo para doon sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating makakamit.
At yun ay nakalaan, ang sabi, dun sa mga nag-ingat nung ebanghelyo ng salita ng Diyos. Isang magandang tanghali po sa ating lahat at ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Amang Diyos ang sumating lahat. Tayo po awit ng awit panalangin. Awitin po natin ang number 40 at pangunahan po tayo sa panalangin ng ating mga kapatid, Sister Vivian Manson. Tumayo po tayo.